Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Thursday. Tama? Thursday, July 2, 2026. At sumipa ng konti yung index natin. Maraming sa mga blue chips gumalaw ngayon. Makita nyo dito sina Jollibee. Lalakas ng sipa. Oh. So, congrats dun sa mga naka-bottom pick. Mukhang reversal na. So, tapos may net foreign buy din siya, no? Ay hindi, net foreign sales si, si Jollibee natin. Pero umakyat siya 6%. ICT 1.4, BDO 1.09, si Ali 3.01, Ayala Corporation, ilan to? 5%. Ayan, kaya umakyat yung index eh. Tapos si VPI 2.49%. So medyo marami nga po sa mga blue chips natin. Maganda po yung kanilang galawan for today's trading natin. Ayan, maraming pumitik for today. So nag-close tayo ng 6,125.72. So meron tayong 0.93% na gain sa index, and then kailan net foreign sale pa rin 199.83 million na net foreign sale. So di bale, maganda naman yung galaw ng market. So sa US market, parang hindi ko napansin yung galaw. Kagabi, alam ko okay sila. Ayan, silipin na lang natin yung Europe at saka Asia. Nagmamadali ako kanina sa pagbukas ng mga website. So, hindi ko napansin. Silipin na lang natin. Pero ang napansin ko at binantayan ko kanina yung crypto. Kasi yung alaga ko na si Sol, nag-up siya ng 10%. Ayan, mukhang pwede na ibenta yung mga merong Sol na crypto dyan. So maganda yung galaw ng crypto kasi nag-up sila 4%, 3% yata yung mga galawan. So nakabalik sa 61K si cryptocurrencies natin. Hopefully tumuloy-tuloy yan. Okay? So dito sa Philippine markets, mga semicon stocks, tech stocks, or siguro AI, di ba? Kasi yan ang uso ngayon. So sila pa rin yung gumagalaw, si Ionix, si IMI, at saka si Certec. Hindi ko na nilagay dito pero sila pa rin yung kasama sa majority ng mga movers. So, nanguna lang dito si Ionix kasi nga ang lakas ng sipa niya. Napaaga yata yung benta ko dito. So, si Ion nag-up siya ng 14.78%. Congrats na lang po. Wala naman tayong balita. So, meron siyang 38.2K net foreign sell. And then si Apollo, bumigwas din ng 14.04%. So, wala naman to net foreign buy. And then si ABS-CBN, marangkado pa rin si ABS-CBN natin. So, nag-up si ABS ng 9.16%. Maganda yung kanyang galawan. Okay. Tapos si Jollibee, ito malakas no, 6.29% pero 22.09 million net foreign sale. Nung isang araw yung medyo malakas yung galaw nitong si um, Jollibee with regards sa foreign buying. Tapos si Ayala Corporation 5.88% and 34.39 million net foreign buy. Tapos si OGP, hindi si Bloom, no? Okay, di ba, Bloom or OGP, nag-up siya ng 5%. Ayan. So more than 5% din itong yung galaw po nitong si Bloomberry naman natin. Okay? So medyo marami yung maganda yung galaw for today. So disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin, as usual, yung review is for education purposes naman po yan. So huwag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. May risk po kasi na involved sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. And then follow mo lang po ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka, or kung gusto mo join ka dito sa trading community naman natin. Okay? So yung mga nakasubscribe, as usual, maraming salamat sa mga viewers. Siguro mamaya, kahit late yung upload natin, may views tayo kasi maganda yung galaw ng market. Yan. So check na lang po yung daily uploaded videos natin. Company reviews, check mo na lang. Tapos profit or loss, mga sample trades sa market. Yan. Tapos sa basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management, and PSE, stock market studies, mga basic learnings po dito sa PSE market naman. Okay? So, and then sa crypto, follow mo lang po ako dito sa ating Palaboy Trader. Crypto ko to para sa mga crypto related vlogs, social media, Facebook account na Palaboy Trader para updated ka sa post or dito sa Facebook page natin. Buti-kipik yung articles natin sa market. And then sa Twitter, meron na ba akong summary dito?
Parang wala pa saglit. Refresh ko lang. Parang may nakita na akong summary o kahapon yun. Summary ni Philippine Stock Exchange naman. Okay? Wala. Hindi ko pa na-post. Ayan. So, medyo busy. Hanapin lang natin si Philippine Stock Exchange para makita natin yung pinaka summary ng index kasi nandiyan yung yung magandang mga summary ng market. Saglit lang Ayan, may ginagawa kasi ako. Kaya nawawala-wala yung yung review natin. Okay? So, hopefully meron na. Ayan, so meron na. Ito na lang basahin natin. May ibang news ba? Wala na. So, ito na yung pinaka-summary ng index. Ayan. So, finally, bumawi po yung mga minero natin. Ayan, kahit pa paano, okay naman yung galaw nila. So, nag-up din siya ng 2.45%. Ayan. Finally, nag-bounce. Baka ito na yung bottom ng mga oil natin. Tapos services 1.16% and finance 0.93%. So maganda rin po yung kanilang galawan din naman. Okay? So lahat maliban kay industrial nag-negative 0.11. Kaya lang net foreign sale pa rin tayo ng 199.83 million. Okay. So baliktad no. Bakit tayo pero tapos ang daming mga blue chips na gumalaw pero hindi tayo net foreign buy. Okay? So anyway, GCash parents mints 11 ito yung 11 billion IPO. So 10 pesos po yung niya, yung presyo. Ayan. So mukhang bibili din ako nito GCash yan, di ba? Malakas yan si GCash natin. Tapos Double Dragon is expanding into Thailand through a joint venture with Thailand listed Origin Property. Ayan. So Hotel 101 pa rin naman yung dinidevelop po nitong si Double Dragon natin. Okay? Jollibee Director Foods Corporation sold. Bakit? 404,000 shares following the company's recent stock price rebound. Bakit nagbenta yung yung director natin? 'Di ba dapat sila yung nag-hold during this time na medyo mahina yung yung galaw ng market. Okay. So mga balita sa global market, oil prices fall after Trump says US-Iran talks in Qatar are going well. Ayan. So, okay. Okay pala. Baka ito yung catalyst natin. BSP says wholesale CBDs can reduce transaction. Ano pa? Upper middle income. Magtataas ng sweldo, di ba? 85 pesos uh, per per day ba yon? Per day o per month? Per day, alam ko, no? Double Dragon, okay, yan yon. Tapos yung closing ng US market, okay, nag-drop pala yung yung US market natin kahapon naman. Okay. So baliktad na yung galaw na baka mamaya maganda yung futures ng US market. Okay? And then patalastas po sa mga gusto ng guide sa trading sa Philippine markets. Sali lang po kayo dito sa Klawi Trader na Patreon channel natin. Okay? So punta tayo dito sa index. Medyo nag-Dow G pa pala yung yung index natin, ibig sabihin. Mas mataas pa yung ng konti yung ginalaw ng markets natin. Mukhang naka-breakout tayo dito sa MA100 kanina pero medyo nauntog ng konti. So hopefully mag-breakout na tayo. Pero dapat may kasabay na net foreign buy kasi pag wala kagaya ng nangyari dito, nag-jump tayo dito, kokonti lang yung yung foreign buying. So nag-pull back din yung yung index natin. So hopefully mas maganda na yan. Medyo gumaganda yung itsura din na RSI kasi marami sa mga marami tayong mga blue chips na maganda po yung kanilang galawan for today. Okay? So 6,152 tapos sa 0.93%, 199 million net foreign sell. Okay? So marami nga mga big ups yung movers. So dito ako sa mga winners. So panalo si Ionix. So ang laki naman ng kandila na yan. Okay, so panalo sa dividends na 9%, panalo sa 14% na galawan. Apollo, 14% na yung galaw. Ayan, bumabawi. Tapos si Lodi, malakas din Kaya lang walang volume kasi. Tapos si ABS-CBN, umarangkada si ABS-CBN. May good news pa tayo sa kay ABS-CBN natin. So 9.16%. Jollibee, ayan na. Para sa mga true investors na namumulot, pabalik na, parang yung sol lang natin. So, nag-close siya ng 6.29%.
Si Shell PH, nag-bounce din. Ayan, pa-reverse. 6%. Ayala Corporation, 5.88 yung ano yung galaw niya. Tapos si Bloomberry, ayan, gumalaw na rin pero hindi pa breakout. 5.65%. OGP, 5% din siya. Oh. Okay? So tapos si APX, marami sa mining stocks nag-bottom. 4.83%. IMI, yung tatlong tech stocks natin, gumalaw din yan. Tapos si Certec, ayan, 4% din yung galaw niya. Nandito sa kanila yung ano sentiment. Tapos si ABG, nag-bounce. Ayan, bumawi na. 3.23%. Okay? So, Ali, lakas din siya, 3%. Bagal ng galaw ni Ali. Tapos sa losers, si Bank of Commerce, nag-drop si BOC natin. So, 8.26%. Walang volume eh. Tapos, sino pa? Yung may volume na lang. SCP, napagod na yata si SCP. Minus 4.31%. Okay? Tapos, si 8 Atlas, nagda-drop pa rin pala. Negative 3.23%. And Manila Water, ito, battered din to eh. Yan, grabe yung ano niya. Minus 2.78%. Diretso, no? Okay, mahirap pag diretso yung mga stocks natin na pababa yung direction. Okay, so punta tayo dito sa global market. May mixed galawan sa US. So yung S&P futures negative 0.02, Dow futures negative positive 0.19, Nasdaq futures negative 0.32. Okay? So laglag pala sila kahapon. European stocks medyo bawi siya oh. Maganda yung galaw ng Europe stocks. Tapos dito sa bandang Asia mix. Grabe sa Korea oh. Ano nangyari dito? Ang lakas ng drop oh. 7%. So sa individual stocks mayroong times 2 yan, may times 3 yung mga bumabagsak. Ayan. Ingat sa Korean index. Bakit kaya? Tapos sa cryptocurrencies, ito yung na-overjoyed naman ako kanina. Kasi makapag-average tayo dito kay Sol ng mababa. Bitcoin, 61K. Ayan, nag-up sila for 5% yung galaw. Tapos si Ethereum, 1.6K. BNB, 558. XRP, 1.08. Tapos si Sol, 82. Ayan o, 10%. Tapos si Dutch hindi na nakakyat. Pero 0.07 pa rin. Up naman siya ng 4%. Kailang 0.07 lang. Di ba nag-uusap tayo last time? 0.1 to si Okay. So yan po yung galawan. So balik tayo dito and pag-usapan natin yung trending stocks. Okay, so nahin po natin si Ionix. Congrats po. Yung mga merong alaga na ito, yun, no? So, diretso yung kanyang parang ito yung galaw niya. So, actually, nasa resistance area na siya dito sa 1.4. Tingnan natin kung meron pa rin siyang optimism. Friday na naman bukas at overbought na yung stocks. Nasa RSI 80 na yung kanyang galawan. So, nasa yung pinaka-support level. So, ang dami niyang breakout. Ang lalim ng support level ni ni Ionix natin. Okay, so ganyan na lang. Congrats kung mag-breakout ulit bukas. Good Friday para sa inyo. So nag-close siya ng 1.37 and then up siya ng 14.17%. So gaya ng sabi ko sa inyo, ang alam ko lang naman catalyst sa mga to is mga AI, so AI related. Kasi sabi ko nga kahit sa amin, sa semicon kasi ako. So yung mga semicon stocks booming ngayon. Especially kung meron kang AI related na products. Okay po. So, congrats. Next, si Apollo. So, may mga penny stocks din na pumipitik. Actually, maraming penny stocks dito na matataas yung galaw eh. Kailan malilit lang kasi yung mga volume ng iba. Okay. So, nag-breakout sa downtrend si Apollo. Meron siyang bottom dito sa around 0.0056. Tapos 0.007 naman yung pinaka-next na resistance area. Okay? Para sa mga mahilig sa mag-trade ng mga penny stocks, so check nyo lang. So nag-close siya ng 0.0065, up po siya ng 14%. And then zero net foreign buy. Okay? Next, ABS-CBN, bakit kaya umakyat to?
ilang araw na rin pumipitik tong si ABS-CBN natin, no? Kung may balita to na hindi natin alam. So, 'di ba yung muli, yung nabasa lang natin yung yung sky cable niya. So, anyway, sundan mo na lang ang pinaka support siguro niya. Medyo parabolic yung galaw niya, oh. So, ascending triangle yung yung galawan niya. Yan na lang pinaka support level natin. Ganda na ito pag nag-breakout, oh. MA 100 din yung yung kanyang gustong puntahan. So, bullish. Sa tagal niya sa no? Tagal niya dito sa April, May, June, di ba? So, halos sa more than 3 months yung stay niya dito sa oversold condition. And then ngayon, napansin na rin siya. So, nag-close siya ng 2.74 o dahil may init si Marcoleta. Ewan ko lang Ayan, hindi naman siguro. So, nag-close siya ng 9.16% and hopefully umakyat pa. And then, umabot dito sa 3.18. Okay? Next, si Jollibee para sa mga investor, hopefully yung mga pinaglalagay natin na investment na ibang blue chips, sumunod din yung kanilang galawan kasi ang dami pa rin yung medyo battered pa rin yung galawan niya. So, breakout. So, parang close the gap tayo dito, Hopefully, meron pa bukas to, yung pinag-uusapan natin last time. So, maganda rin yung RSI niya. Meron siyang momentum sa sa galawan ng RSI. So, paakyat siya dito. And then, pati yung MACD, di ba? Maganda rin yung galaw ng MACD formation natin. Yan. Okay din siya. Okay? So, nag-close siya 148.8 up na 6.29% and then 22 million net foreign sale. Pero kahapon to, di ba? More than 100 billion yung niya, net foreign buy. Okay? So, hopefully, tumaas na yung presyo niya kasi kapresyo niya pa rin yung isang set meal ng Jollibee. Okay? And then, next, si Ayala Corporation. So, yung mga big caps natin yung umarangkada during this time. Okay? So, maganda rin yung galaw niya. Nagre-recover na rin siya parang si Jollibee. So, breakout siya. And okay din yung yung galawan niya sa sa RSI. So, merong momentum yung mga big caps. Ayan. Okay, hopefully time naman siguro para mag-reverse na. So, pwede nga rin naman yung oil price kasi, 'di ba? Yung per barrel is nagda-drop siya. So, mami-maintain natin yung pagbaba ng presyo ng gasoline. Okay. So, kaya siguro maraming big caps na yung gumagalaw. Pero hindi pa ganun ka sustain yung yung net foreign buy, maliit lang 34.39 million. So nag-close si Ayala 450 and then up 5.88%. And then lastly si OGP na lang para sa mga mining stocks. Hindi pa rin naman ganun kaganda yung galaw ni Bloomberry natin. So based dito sa galawan ni OGP, napagod na siguro sa kakabenta yung mga may hawak. Saglit. Tignan natin yung yung gold prices din para makita natin. Baka sumabay lang sila sa bounce. Hindi rin naman, drop rin. So, napagod na siguro yung sellers. And then nag-bounce siya, nag-double bounce dito sa 29.9K. Hopefully good sign. May mga gap. So, pero malapit lang yung resistance yan dito sa around 33.53. Medyo bearish pa yung itsura ng RSI level natin, tsaka yung MACD. So, nag-close si OGP 31.5 up ng 5% and then 5.5 million net foreign buy. And then si Bloom na kasi sinama natin. Nabura ko si Bloom dito pero nailagay ko pala sa listahan. Hindi pa rin naman ganun kaganda yung galaw niya. Ayan. So, nag-bottom lang siya dito sa 1.73. Okay? So, yun lang muna yung review natin sa market. Hopefully, mas maganda ulit yung galawan. Lalong-lalo na Friday bukas. So, makita natin yan. Okay? So, yun lang. Maraming salamat at bago tayo close, please don't forget to subscribe ulit dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Join ka dito sa group kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, follow mo na lang. Tapos Facebook account. Yan, para sa mga crypto. Mga social media. Sa Facebook page, Pick, mga articles,
Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.